Wow naman! Sikat na naman ng Pilipinas! Hindi dahil kay Alex Yala ha. Ito ay dahil sa kabundok na basura na naipon pagkatapos ng baha. Nakakaya no? Kasi imbis na mabalita tayo sa international media sa mga magaganda at mabubuting meron ang Pilipinas, nababalita tayo dahil sa basura. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, first time sa history ng Pilipinas na makakita tayo ng maladagat na na basura, no? Sabi nga ni Secretary Vince Dizon, ito na yung tinatawag na garbage crisis. Nasa crisis na tayo ng basura. Ganyan na ba kalala? Although sabihin na natin may kapabayaan yung mga Pilipino kasi hindi marunong magtapon sa tamang basurahan, tamang tapunan, wala rin tayong inisyatibo doon sa pagsesegregate ng mga basura natin, 'di ba? Kasi tayo mga Pilipino nasanay tayo na sige tapon lang wala nang segregation eh. Pero mali namang isipin na isisi lang lahat ito sa mamamayang Pilipino. Kasi unang-una ang ating gobyerno ay may kakayahan para maibsan kahit papano yung resulta ng baha at ng basura. Kasi kaya naman nilang gumawa ng mga inisyatibo, kagaya ng paglilinis sa estero, pamalagian na hindi yung kung kailan may baha, saka lang maglilinis. Hindi ba? O kaya naman pag-aayos ng mga pumping station, maayos na flood control. Kung walang corruption, di sana marami ng mga proyektong natapos. Kung walang substandard, wala sanang nasisira na mga proyekto at nagagamit sana ito ng taong bayan. Tignan nyo to. Wala man lang maayos na equipment, kahit gloves, boots, or kung ano pa na pwedeng gamitin ng mga personnel natin para pumulot ng basura. Tignan nyo naman, kinakamay ng mga personnel natin yung basura sa baha, sa baha. At higit sa lahat, hindi sana ganito ang magiging resulta kung ang gobyerno natin ay proactive. Yung gumagawa sila bago pa man mangyari yung mga kalamidad. May nakalatag na sanang plano. Hindi sana nabawasan ng mga casualties, nabawasan din ng mga damages, at hindi ganito kahirap ang dinadanas ng mga kababayan natin. Kaya hindi nakakapagtaka kung may ilan sa mga kababayan natin na lubog pa rin hanggang ngayon sa baha, lalo na sa bandang Bulacan, ay nagsisisi na binoto nila si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sana nananawagan ako sa pamahalaan natin, sa Pangulo natin na bigyan kami ng pansin dito. Binoto ko po siya kasi akala ko maging maganda ang magiging buhay namin. Pero ganito palang mangyayari. Lahat ng ninakaw nila. Yung mga kamag-anak niya nasa kapaligid sa kanya. Mas gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin yun na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat.